ako lang ipa-play gamay ang gistorya ni former Ombudsman Martires during ni sa 2024 budget. Diin iyang gilakbitan gamay ang makalilisa nga korupsyon sa nasod nga Pilipinas. Sa atong paminahon gamay kay dako kay makutlo ani sa iyang gistorya. Anthony Sarmiento Yamit. Punto de vista. Ang korupsyon po ay hindi titigil sa ating bansa. Not even during our lifetime. Unless we change ourselves, unless we change our values. Ang korupsyon po sa ngayon ay hindi mapaglalabanan ng batas lamang. All our laws on corruption are post factum, after the fact. Kailangan po natin ng isang haligi na magbabago po ng ating ugali. We have to introduce, as I've always been saying, a subject from kindergarten until college on God-centered values formation. Punto de vista. Di ba? Matod palagi ni former ombudsman, dili gid ni siya ma-change not unless tagaan tag subject or tagaan tag kahibalo nga maoy mo pamata nato nga dili maayo ang usa ka korupsyon. Anthony Sarmiento Yamit. Ay ang usa ka tawo dili man na makapa-change sa kinaiya sa usa ka tawo not unless siya mismo ang mo-change sa iyang kinaiya para sa kadaghanan. Punto de vista. Kung magtuturo lang po tayo ng good manners and right conduct na hindi po nakasentro sa Panginoon, wala akong kwenta yon. Ang problema bisag ka ng good manners and right conduct wa nagali na karon siguro sa eskwelahan. Dili man hilabot apan manginlapot. I'm not sure kung naapa na pero kung naa mas maayo unta pero kung wala sayang. Anthony Sarmiento Yamit. Pero dili lang kuno diha napay mas maayo nga subject nga dapat ipahibalo sa ato, ipagmata sa ato nga ang korupsyon dili gid sa maayo nga buhat. Punto de vista. Dili man hilabot apan manginlapot.